Kamakailan lamang ay nagpaabot ng papuri ang Pangulong Aquino sa 40 anibersaryo ng Department of Labor and Employment kaugnay sa mga nagawa nito noong mga nakaraang taon kung saan bumaba ang unemployment rate dito sa ating bansa. At kaugnay niyan, makakasama natin dito sa PTV News Center si DOLE Assistant Director Nicon Famironag. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo at mabuhay kayo dito sa Channel 4. Okay, bago po ang lahat, happy anniversary po sa DOLE. At ang balita namin, nakatanggap ang mga kawani ng DOLE ng 10,000 pesos na bonus dahil sa magandang performance ninyo. Yan ang malaking usapan, Audrey, nung Lunes nung magdaos kami ng aming ika-80 anibersaryo sa Department of Labor kung saan dumalo ang ating Pangulo sa pangalawang pagkakataon. At doon ay talaga namang nagulat kami kasi ang sabi ng Pangulo, nag-extemporaneous siya. Ang sabi niya dahil sa makapal ang performance ng Department of Labor and Employment, kung hindi daw sa existing rules and regulations, ay baka higit pa doon sa 10,000 pesos na anniversary bonus ang ipagkakaloob sa Department of Labor. Siyempre, palakpakan kami kasi parang siyempre natuwa ka. But, yun no, sa amin kasi yung aming anniversary celebration is not only a celebration of the milestones that we have, but also a celebration of our work kasi alam mo naman nasa gitna tayo ng relief and rehabilitation sa mga kalamidad na dinanas natin nitong nakaraang ilang linggo. So kami sa Department of Labor, pagkatapos talaga ng mga kalamidad, nasa isang lugar na kasi meron kaming tungkulin. Ang mandato namin una ay magkaroon ng rapid assessment, no? Matingnan yung mga negosyo kung alin doon ang mga nakatayo ay hindi nakatayo, mabilang ang mga manggagawa na naapektuhan, at pagkatapos doon ay makapag-formulate at makapaglatag kami ng aming mga katulad ng isinasagawa na namin ngayon sa Eastern Visayas at saka sa iba pang rehiyon na tinamaan ng kalamidad. Okay, sir. Nung pinapanood ko po yung speech ng Pangulo sa DOLE nung nakaraang araw, tinukoy po ng Pangulo na pinupuri niya kayo dahil doon sa may ginawa ninyong emergency employment program doon nga sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Ongoing po ba ito, sir? Yung aming emergency employment program, yes, ongoing ito. Yung aming emergency employment program, matagal nang nakakasayan. Actually, every time there is a calamity, pagkatapos ng kalamidad, post-disaster response natin yan. At ang mithiin natin ay makatayo kaagad sa kanilang mga paa ang mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng income support. No? So dito sa Region 8, 7 at saka 6 immediately after Yolanda, nagkaroon na tayo ng panawagan kaagad sa mga local government unit na mag-submit na kaagad ng work plan kasi kaagad-agad 11 days after the disaster na nakatayo na yung aming regional office operation kahit wala pang bubong yung aming opisina. Pinuntahan na natin yung mga barangay at naglatag na si Kalihim Baldos 50 million peso emergency employment program fund at ito yung ating ginagamit. Ang emergency employment, dahil nga sa nature nito ay emergency, ang trabaho nito ay yung paglilinis ng mga lugar na tinamaan ng kalamidad, yung cleaning ng mga kanal, pagre-repair ng mga infrastructure na nasira, eskwelahan, small repair ng mga health center, yung pagwawali sa kalye, pagpuputol ng mga puno. At dyan ay hindi yan ginagawa ng libre ng mga manggagawa, kundi sinusweldohan natin sila ng minimum wage sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. In the case of Region 8, 260 pesos yan at nagkasundo na ang mga ahensya ng pamahalaan na lahat ng emergency employment program ng gobyerno ay kinakailangang minimum na 15 days. Wala nang mga mas bababa pa doon. Pwedeng tumaas but hindi bababa sa 15 days. So, ongoing yung ating emergency employment program sa 3 rehiyon. Dito sa Region 8 ay meron tayong 562 barangays na.
18,779 workers ang kasalukuyang nagtatrabaho. Merong social protection benefits yan kasi naka-insured sila ng 1 year sa aksidente, may accident insurance. Binibigyan natin sila ng personal protective equipment because we want them to do decent work. Meron silang mga working gloves, working boots, at kung kinakailangan, meron silang mga mahahabang manggas na damit na ginagamit nila sa kanilang pagtatrabaho. Yung mga tools na dapat sa regular program ay local government units ang nagpo-provide kasi yun ang kanilang counterpart. Binalikat na yan ng Department of Labor and Employment. So sir, ito pong emergency employment, lalo na yung mga paglilinis na kalsada doon sa mga sinaranta ng mga lugar na sinaranta ng Bagyong Yolanda, ito po ay mostly pang lalaking trabaho. Meron po ba rin sa mga kababaihan naman? Hindi lamang pang lalaki yan. Kasi meron ding mga sa kababaihan. Actually, maging ang Overseas Workers Welfare Administration na ahensya ng Department of Labor and Employment, naglatag na rin ng cash for work o emergency employment. At ito naman, karamihan dito ay mga pamilya ng mga OFW na nasa abroad. So, ang mga benepisyaryo, karamihan dito ay so, balance yan. May babae at saka may lalaki. Okay. Yung mga nakikinig po natin o nanonood po natin mga kababayan sa may Eastern Visayas o yung mga naapektuhan po ng Bagyong Yolanda, isang magandang balita po ang gagawin ninyo na plano ng DOLE kaugnay doon sa may job fair o jobs fair sa lugar ng Ormoc City. Maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ito? Napakagandang balita. Ito, Audrey, salamat at naalala mo. Sa Biyernes at saka sa Sabado, 2 araw. Doon sa unang araw, magkakaroon tayo ng joint relief, service outreach, kung saan ang Philippine Overseas Employment Administration, ang Overseas Workers Welfare Administration, attest that yung Technical Education and Skills Development Authority, nagsama-sama, nagpartner sa mga lisensyadong Overseas Recruitment Agency at saka mga lisensyadong local employers. Magkakaroon po sila ng relief mission, distribution ng relief sa 3,000 families sa Ormoc City. At pagkatapos, sa susunod na araw, mayroon pong job fair na isasagawa doon sa Ormoc City, sa May City Hall. Kaya po inaanyayahan po natin yung mga kababayan natin na gustong magkaroon ng trabaho Yolanda doon sa Eastern Visayas na pumunta po kayo sa Ormoc. Ang dala pong bakanting trabaho ng mga employers at recruitment agencies doon ay 10,000 plus vacancies at ipinangako po nila sa atin na walang placement fee na anuman itong job fair na ito. Bukod dyan, nirelax ng POEA o TESDA at ng mga recruitment agency ang requirements para sa documentation kasi alam natin na pagkatapos ng dilubyo ay maaaring yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan ay nabasa o nawala yung kanilang mga dokumento. So, nire-relax muna natin yung kanilang mga documentary requirements. Ang gusto natin, magkatrabaho na muna sila at sa kanila i-fulfill yung requirements pag sila ay nagtatrabaho na. Okay. Yeah. So sir, may aabangan ng ating mga kababayan dyan sa may Eastern Visayas na relief services at job fair doon sa may Ormoc City. Sir, maiba lang tayo ng pag-uusapan kaugnay doon sa may Yemen bombing kung saan inalerto na ng DFA sa Alert Level 3 yung warning doon sa may bansang Yemen. Ano po bang plano ng DOLE kasama na ng OWA para sa mga nagtatrabaho doon na maaaring bumalik dito sa bansa ng trabaho? Again, ito, Aubrey, base sa karanasan ng Department of Labor and Employment, talagang hasang-hasa na ang department sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang nasasadlak sa ganitong hilahil sa abroad. Kahapon, pagkatapos na matanggap ng Department of Labor ang payo, ang advisory ng Department of Foreign Affairs about dito sa nangyayari sa Yemen, nagpulong ng emergency meeting ang Governing Board ng Philippine Overseas Employment Administration. Ito ay pinangungunahan ni Kalihim Linda Baldos, siya ang chairman ng Governing Board, at nag-issue sila ng resolution, yung Governing Board Resolution number 12, na ipinagbabawal ang pagdideploy at pagpuproseso ng mga manggagawa patungong Yemen. Kasama dyan yung mga new hires
at saka yung mga balik manggagawa o returning workers. Kung ikaw ay isang worker dati sa Yemen, nagbakasyon ka sa Pilipinas, inabot ka ng ban, hindi ka pwede munang bumalik doon until such time na baguhin ng PUA yung ban doon sa pagpapadala at pagpaproseso ng mga manggagawa sa Yemen. Katulad ng karanasan of Labor and Employment, bagaman tayo walang Philippine Overseas Labor Office sa Yemen, kahapon ay inatasan na rin ng ating kalihim, ang ating labor attaché sa Saudi na siyang nakakasakop sa Yemen na makipag-ugnayan sa ating embahada doon kung ano ang mga posibleng itulong ng Department of Labor and Employment sa mga manggagawang babalik sa Pilipinas. Dito naman, kapag dumarating ang mga OFW na nare-repatriate, sinusundo yan sa airport ng Overseas Workers Welfare Administration, may temporary shelter at tinutulong makauwi sa kanilang mga probinsya. At pagkatapos, kapag sila ay nakapag-settle down na, pwede na silang magdesisyon kung sila ay magtatrabaho uli sa ibang bansa o dito sa Pilipinas. Kung sa ibang bansa, i-direct natin sila sa mga bansa na may pangangailangan sa kanilang skill pero hindi na doon sa bansang kanilang pinanggalingan dahil nga may security problem. So, tutulungan ng PUA sa pamamagitan ng referral. Kung sila naman ay nandito sa Pilipinas at ayaw nang umalis, gusto nilang magnegosyo na, nandiyan yung ating National Reintegration Program, may mga nakalinya yan na mga programa sa pautang sa pondo, entrepreneurship training, sa TESDA. So, pwede silang magkaroon ng option na huwag nang bumalik sa ibang bansa at dito na lang sa ating bansang Pilipinas mamalagi. Okay, sir, dumako naman tayo sa usapin ng mga benepisyo, no? Ngayon po ay magpapasko na. Matanong ko lang, sir, ano po ba yung mga dapat asahan na benepisyo ng mga government employees na maaasahan namin? Natin, mga government employees. Yung Department of Labor and Employment kasi is concerned sa mga benepisyo para sa mga private sector workers. Unahin ko na muna yung mga private sector workers. Nagpalabas na rin ng panawagan ang ating kalihim, si Kalihim Linda Baldos, sa mga private companies na bayaran na yung 13-month pay ng mga private sector workers. No? Before December 24, dapat ibinabayad niyan. Tayo na mga manggagawa sa gobyerno dahil hindi naman tayo naman ay magkakatuwang, no, sa pagsasabalikat ng ating mga tungkulin. I think yung mga benepisyo na kinakailangang ibigay sa atin sa gobyerno ay dapat na ring maibigay. May mga guidelines naman na yan na nakalatag na Department of Budget and Management ang naglatag at tayo naman ay governed ng civil service. Yung meron yata tayong mga productivity enhancement benefit na entitled tayo doon. Lahat, yung... Entitled po lahat, even yung mga contractual, sir? Oo, yun ang nasa guidelines ng Department of Budget and Management. Even yung mga contractuals, yung 13-month pay nga sa private sector, kahit isang buwan ka palang nakapagtrabaho sa loob ng isang taon, entitled ka. Pro rata yan. So, yan, yung mga anniversary bonuses na ang Pangulo ang nagkakaloob, binigyan na kami, may guidelines na yata pero hindi pa natin natatapos. Sir, may sinasabi sila na pag wala daw pong pondo ang isang government office, hindi rin ito maibibigay. Totoo po ba ito? Depende siguro yan sa karanasan ng ahensya, kung saan nila hinuhugot. Kasi ang patakaran na yata ngayon, hindi po pwedeng magkaroon ng savings ang isang ahensya na ginagastos ng maayos na kwenta ang kanilang pondo para sa mga programa at serbisyo. So yun ang tinatawag ng aming kalihim at talagang tagubilin yun ng ating Pangulo na ayusin ang kwenta tapos dapat may kwento at yung kwento ay ito yung kwento ng transformation ng mga taong nababuhay dahil sa tulong ng ating programa. So I think doon sa tanong mo, Bri, depende yan sa namamahala sa isang ahensya kung makakakita sila ng pamamaraan upang magkaroon din naman ng biyaya ang mga katulad nating manggagawa sa gobyerno. Pero ang pagkakaunawa ko, sir, ang PEI ay naka-separate budget na in-release ng Department of Budget and Management. Separate yan. Okay, maraming salamat po, Sir Famironag, sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito. At good luck po sa DOLE sa mga programa ninyo for the next year. Maraming salamat. Thank you. At nakapanayan po natin si Labor Communications Director
Nicon Fameronag.